Hindi ba masama sa katawan ang puro karne? Ganito po siya mga kapatid. There is no one size that fits all po. Okay, that's the truth. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po sa practice ko po ng pagiging low carb doctor, therapeutic carbohydrate restriction, yung ginagawa ko sa iba kong pasyente, nakita ko po na may mga tao who have the genetic disease, for example, ng familial hypercholesterolemia. Hindi sa kanila talaga akma. Nalalaman po yun sa laboratory exam. You can't just tell that by huhulaan mo lang. So, hindi po natin pwedeng itsupwera lang na normal lang yan na tumataas yung cholesterol kasi low carber. In some instances, that's true. Kapag tayo ay nasa fat burning mode, pag kinuhanan natin ng blood test yung mga tao nasa fat burning mode, makikita natin mataas talaga yung cholesterol levels. That's true. In those cases, transitional lang po siya. Ibig sabihin, habang nasa fat burning mode ka, kinuhanan ka ng dugo, makikita talaga mataas. Pero transitional lang yun. Hindi ibig sabihin nun na it's causing damage in your body. However, sa ibang kaso po, hindi po yun ang nangyayari. Sa pagkain po nila masyado ng karne at tumaas yung kanilang cholesterol, pag pinasuri yung kanilang blood test, like for example, LDL-P, lipoprotein little a, tsaka ApoB, makikita po natin na yun din ay tumataas. So anong nangyayari dun sa mga kaso na yun? Magsususpect ka na dun, baka meron itong familial hypercholesterolemia. I usually refer them sa isang lipidologist, so espesyalista ng cholesterol metabolism, and usually nadadiagnose yung iba sa kanila na meron talagang familial hypercholesterolemia. A good middle ground would be low carb Mediterranean po, because you're still getting nutrient density, but you're lowering the risk, especially sa mga kaso na hindi natin alam kung sila ay bordering on familial hypercholesterolemia. Kung meron talagang issue genetically sa cholesterol metabolism, tapos patuloy yung paglo-low carb, magbabara po yung ugat. It is not a prudent approach na sabihin mo lang na okay lang yan, tataas yung cholesterol mo, pero without follow-up. Kailangan mo ng follow-up to determine kung anong klaseng pagtaas yan. Yan ba ay klase ng pagtaas na dapat magbaback down ka sa pagkain masyado na maraming karne, or okay lang ba? How would you know? Hindi mo yan pwede hulaan. And you cannot say a blanket statement na okay lang sa lahat. May mga patients po ako na talagang nagbabara po yung ugat. Kasi nga po hindi talaga hiyang. Good middle ground, as I've said, is low carb Mediterranean fasting. Kasi Mediterranean way of eating, it's been extensively researched na po. It's a lower carb version of it, pero meron ka pa rin iba pang components. And you are more on, like say for example, fish, which is what I personally do. Not to say na hindi ako kumakain talaga ng meat. Pag low carb Mediterranean kasi, a bigger part of it is white meat, like chicken or fish, and lots of polyunsaturated fat.